2026 na. And ang good news, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin po ang presidente. Hoy, nasa na yung mga post nyo? Sara Duterte. President Sara Duterte daw. Ay, hindi kayo nagtagumpay. Anyway, may 2.5 years pa po ang ating presidente kasi kabuuan ng 2026, kabuuan ng 2027 at kalahating taon ng 2028. So meron pa po 2 years and 6 months ang ating presidente, si PBBM, at may nagsabi sa atin, Ka-Coffee, grabe ang gagawin ng ating presidente ngayong taon. 2026. Actually, dapat pala hindi na natin pinag-uusapan yan. Para may ideya lang kayo, no? Kasi baka sabihin na naman ng iba, mapoprostrate sila. Pinalabas nila yan eh. Sabi daw ng presidente, may makukulong bago magpasko. Wala naman daw nakulong. Fake news po kayo. Meron pong nakulong. Ano tawag mo dyan kina Diskaya? Sa mga official ng DPWH hindi nakulong. Baka hinahanap nyo mga congressman, mga senador. Hintay lang. Darating din tayo sa puntong yan. Yung title nito, wala pang presidente ang nakagawa nito o makakagawa nito. Tanging si PBBM lamang. Ano kaya yun, Ka-Coffee? 1. EDSA rehabilitation. Alam mo, napakalaking bagay ng i-rehab mo yung EDSA kasi millions of passengers are passing through that road, no? Yung EDSA na yan, napakalawak po niyan. And kung traffic, syempre, apektado yung ating ekonomiya. Alam mo, isa sa cause ng traffic, mga butas-butas na daan. Walang administrasyon ang naglakas ng loob na i-repair yung EDSA na yan. Hindi pa tapos, Ka-Coffee, pero nakita nyo? Pakita ko sa inyo yung video, ha? Ang bilis ng improvement, ha? Ayan, no? Ang malakasan itong espalto na to, courtesy of Legim, Fernandez itong video na to. Sabi ni Paler, si Palerista, yung kasama namin sa podcast, no? Mainit eh, nagkakape kasi tayo, tangalin tapat eh. Tagal gumana ng aircon. Sabi ni Paler mismo, nakadaan siya mismo eh, sa portion ng EDSA, sa may papuntang Makati area. Ang kapal po ng espalto na ginamit nila at mabilis mag-absorb. Kahit buhusan mo ng kaunting tubig, mabilis mag-absorb yan. Si Secretary Vince Dizon din mismo ang nagsasabi, kakaiba po yung espalto na gagamitin nila. Anong ibig sabihin yan? Hindi ka na malulubak-lubak. Mabilis ang biyahe mo. O hindi ka na gaano ka matatraffic. Kasi isa nga sa cause ng traffic, yung mga lubak-lubak na yan. Siyempre, ikaw driver, o may nakita ka lubak, mag-slow down ka. O, posible pa mag-lead sa aksidente. Diba? Dawit-dawit na. Si PBBM lang ang presidente na nakagawa niyan, na kayang i-repair ang EDSA. Bakit hindi ginagalaw yan ng napakaraming gobyerno? Ano sa tingin ninyo? Bakit ayaw nilang galawin yung EDSA na yan? Kasi ayaw nilang mabash. Kahit anong administrasyon, ayaw nilang mabash except si PBBM. Kasi kapag isinara mo yung EDSA, kung hindi maayos yung implementasyon mo dyan, ibabash ka. Dahil sa matinding traffic, sasabihin nila, ano na naman ginawa nyo sa EDSA? Matindi na naman ang traffic, gumagana pa yung kalsada na yun, bakit sinisira nyo na naman? No, mali po kayo. Sira po yung kalsada and we have to accept the reality. Ako dumadaan ako ng EDSA, siguro thrice a week ako dumadaan dyan. Maraming lubak, uneven roads, hindi pantay-pantay. Kaya nga mag-i-slow down ka lagi eh. Tingnan mo, mga taga-Estados Unidos, na experience natin yan, nakapunta tayo yung freeway nila, di ba? May traffic man pero ang bilis pa rin gumanaw. Kasi ang ganda ng kalsada and you are confident, maganda yung kalsada na yun, pwede ako magharurot. Di ba? Matiwala ka sa sarili mo. Kasi kung hindi, bagal-bagal ka. O, ang resulta, traffic. Ayaw gawin niya ng mga previous administrations kasi ibabash nila eh. Lahat ng negosyo nandiyan sa EDSA. Andiyan mga malls na dahilan po ng kaya matindi ang traffic dyan sa lugar na yan. So kung traffic yan dahil isinara yan, ibabash ang gobyerno. Again, ayaw ng mga gobyerno, mga previous administrations na mabash sila. Pero si PBBM okay lang. Alam mo kung bakit? Para sa kinabukasan yan. Hindi lang para sa administrasyon na ito, para sa kinabukasan yan. Yung repair na yan sa EDSA, matatapos na yan. Pakikinabangan pa yan ng mga susunod na administrasyon. Walang pakialam si PBBM kahit i-bash siya. Kasi ang palalabasin nila, sa panahon ni PBBM, nagkaroon ng worst traffic dyan sa EDSA kasi sarado eh. Yung portion eh. Walang pakialam ang presidente dyan. Gagawin natin ito para sa hinaharap, para sa future. That's one. One reason, Ka-Coffee. Yung EDSA rehabilitation na yan, na hindi ginalaw. Takot na takot ang mga gobyerno galawin yan. Finally. Diba, initially buong EDSA yan eh, pero they come up with ways no, para mas ma-minimize yung resulta ng traffic. Ayan na.
Hindi ko alam kung nadadaanan na yung portion na sinara yan kasi ang priority niya, kasi napakahaba ng EDSA na yan eh. Ang priority niya, yung pinakasira. Bandyang dyan area sa Makati at dyan sa may Taft, no? Dyan sa may Pasay area na yan. Yan ang pinaka-priority niyan. At malapit na pong matapos yan. Na pinupunto natin, hindi takot si Presidente na mabash siya. Even dyan yung corruption, sige, ikumpara natin dyan sa issue ng corruption sa DPWH. Kung tutusin, pwedeng deadmahin na lang ng Presidente yan eh. Di ba? Kagaya ng ginawa ni Digong, dinedman na lang para hindi niya makalaban yung mga bilyonaryo, hindi niya makalaban yung mga kontraktor, hindi niya makalaban yung mga congressman at senador. Pwede gawin ng Presidente yan eh. Pero anong ginawa niya? Sinugal niya yung kanyang political capital. Bahala na kayo kung magalit kayo sa pamilya namin. Bahala na kayo kung eventually hindi niyo iboto si Sandro Marcos sa anumang posisyon na tatakbuhan niya sa national. Di ba? O senador, di ba? O presidente eventually, no? Bahala na kayo kung hindi nyo iboboto, pero kailangan kong gawin ito. Ibulgar natin itong korupsyon na to at kailangan natin mabawi yung mga ninakaw na pera. Kung tutuusin, hindi ganyan yung bashing na tinatanggap ng presidente kung pinagtakpan niya na lang yung korupsyon. Ano sa tingin ninyo, Ka-Coffee? Do you agree? Ako naniniwala ko ha. Kung hindi niya binulgar totally yan, kung pinagtakpan niya lang yung korupsyon na yan, hindi ganyan kababa yung kanyang rating. Yes, I agree. I totally agree. Bumaba talaga yung rating ng ating presidente dahil sa mga revelasyon na yan ng korupsyon. Pero okay lang. Kesa naman na nahimik siya sa mga susunod na henerasyon, sa mga susunod na taon, paulit na mangyayari yung korupsyon na yan kasi sindikato na yan. Sinugal na ng presidente ang kanyang political capital. O sige, magalit na kayo sa akin pero kailangan kong ibulgar itong talamak na korupsyon na ito. Walang presidente ang nakagawa niyan. Si Digong aminado siya. Alam niya yung korupsyon dyan sa DPWH. Hindi niya inaksyonan yan. Hinayaan niya na lang para hindi siya mabash. Tinulugan nila yan. Even si Pinoy, alam ni Pinoy yan. Talamak yung korupsyon na yan. Alam ninyo yan. Si Miriam Defensor sa Santiago na mismo nagsasabi. Matindi ang korupsyon sa gobyerno, lalo na dyan sa DPWH. Ilang administrasyon lang nagdaan dyan, hindi nyo na-solve yan. Walang presidente na kagawa niyan. Okay, moving forward sa 2026. Sinabi sa atin yung plano. Papyaw. Marami pong mga kalsada, lalo na po yung Maharlika Highway. Kayo, lalo na sa mga nagdadrive na nakikinig sa atin, no? Maharlika Highway, mahaba yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Yung network na yan ng kalsada, sira-sira. Mahabang parte yan, sira-sira. Alam mo ang gagawin? Walang presidente na kaisip niyan. Ayusin nyo. Ayusin nyo. Gayahin nyo sa ibang bansa, di ba? Magbiyahe ka, mag-cross country ka, mag-cross state ka. Ang ganda ng kalsada. Tayo, within the country lang mismo, sira-sira yung Maharlika roads. Yung highway, Ka-Coffee, kung magbibiyahe ka, Luzon, Visayas, papunta ka ng Mindanao, Maharlika Highway, di ba, dinadaanan mo, sira-sira. Alam mo yung plano sa 2026? Yung mga natipid, dahil kinat yung cost eh. Nabawasan ang korupsyon dyan sa DPWH. Hindi ba natin sinabi na naubos yung korupsyon dyan? Nabawasan po ang korupsyon. Yung natipid dyan, gagamitin yan para i-rehab yung buong Maharlika Highway network. Yung buong ano na yan, yung buong kalsada na yan, Luzon, Visayas at Mindanao, i-repair yan. Yung iba dyan nagsisimula na dyan sa Quezon, marami na pong ginagawa dyan. Sa Samar lalo, ang dami pong kalsada sira-sira dyan. Sa Bicol lalo, napakaraming kalsada po ang sira-sira dyan. At yan po ang inaayos na. Walang presidente ang nakaisip niyan. Si PBBM lang. Hindi ni-rehab. Yun yung pinupunto ng presidente natin eh. Dapat properly maintained yung mga yan. Dapat may nagmamonitor. O sige, DPWH Region 5. Sira na po yung kalsada natin dito. We have to request for funding para sa repair ng kalsada na yan. Yes, yung iba nagre-request. Ang problema nga, ninanakaw. So yung sana, napupunta sa repair, napupunta sa bulsa ng mga kurakot na politiko. Buti na bulgar yung korupsyon na yan. 2026, simula na tayo sa arangkada. Marcos orders DPWH to use savings for Maharlika Highway rehab. See the difference? Hindi mo kinakailangan ng additional funding. Hindi mo kinakailangan humingi sa gobyerno para ipaayos ang dapat ipaayos. Ang kaibahan sa administrasyon na ito, yung natipid natin dahil walang korupsyon. Yung natipid natin dahil na-reduce yung cost ng construction. Thank you, DPWH. Thank you, Secretary Vince. Yung natipid na yan, gagamitin natin yan para isaayos yung ibang mga kalsada, ibang infrastructure projects. Hindi mo na uutangin yan. Yung natipid yung gagamitin dyan. Napakarami nating pera. Totoo, tama kayo. Marami nagkukomento kung hindi lang ninanakaw yung pera ng taong bayan, napakarami nating pera. Buti nga ngayon, kahit papano, kinabahan naman yung mga kontraktor kinabahan yung mga politiko congressman, senador, kinabahan sila dahil sumbong sa Pangulo.ph. Picturean ka lang, isusumbong ka sa presidente, huli ka. O makukulong ka, kung marami kang pera, magtatago ka. See the effect? Kung ano yung ginawa ni PBBM?
President Marcos has ordered the DPWH to immediately rehabilitate the Maharlika Highway using savings generated from the agency's cost-cutting reforms. Sabi po ni 4-Piece Party List Marcelino Libanan, the President's directive was relayed to him by DPWH Secretary Vince Dizon during a sideline conversation sa December 9 meeting nila sa LEDAC. Totoo yan. Kasi naka-dinner namin si Secretary Vince mismo. Alam niyo yan, pinuha siya ng mga kasama ko. Kasi kaming first five, yung grupo namin, no, si Yayam Dizon, si Palirista, si 31 Million Movement, at si Mark Ian Everyday, tsaka ako, 5 kami, no? Kaya tinawag kami first five, no? Sinusuportahan namin si Secretary Vince. Hindi kami binabayaran ni Secretary Vince. Zero ang bayad sa amin ni Secretary Vince. Alam mo kung ano yung ganti niya sa amin? Trinit niya kami isang beses. Ito Christmas dinner. Nag-dinner kami. Kwento niya sa amin yan. Yan yung kaibahan namin. Yan yung advantage namin. Nabigyan kami ng facts, nabigyan kami ng tip. Ang directive, simula ngayong 2026, actually sinimulan na iba. December, November, sinimulan na. Simula 2026, ayusin natin yung kalsada. Legacy ito, ka-coffee. Once na matapos ito, ayusin natin yung Maharlika Highway. Napakahaba yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayusin natin para yung biyahe ng ating mga kababayan smooth. Para yung biyahe ng ating mga goods, ng mga raw materials smooth. Bibilis, tutulong yan sa ating ekonomiya. Ayusin natin. Pero hindi nahihingi ng bagong budget. Yung savings. Kasi minsan allergic tayo di ba? Hihingi na naman ng budget o may utos. Ang laging kakabuti na naman ng implementing agency. Sir, kailangan na namin ng budget yan. Di ba? Typical yan sa government agency. O bakit hindi nyo ginagawa yan? Walang budget No, sir, pahingi kami ng budget. Ito hindi. Yung natipid ninyo, dahil sa reforma na ginawa ninyo dyan sa DPWH, yun ang gamitin nyo para i-repair yung Maharlika Highway. Hindi na naman hihingi ng budget, hindi na naman mangungutang. Diba? Very good. Libanan said Marcos made it clear that Dizon should prioritize the restoration of damaged sections of the Maharlika Highway, particularly the Samar stretch, which has long been a source of frustration and embarrassment for Eastern Visayas. Correct! Dumadaan ako dyan. Baku-baku ang kalsada, kaya ang tagal ng biyahe dahil sira-sira ang kalsada. Aayusin na po yan. 2026, yan na po yung magiging focus. Hindi lang yan yung sinabi ni Secretary Vince sa amin. Sinabi din sa amin, yung mga eskwelahan na hindi tinapos, aayusin na rin po dahil napakarami pong backlog sa classroom. At ang maganda rito, may reforma. Ang LGU tutulong na sa construction ng ospital. Noong panahon ni Secretary Vince, no, ngayon siya pa rin naman DPWH, no, pero during the budget hearing, tinanong siya, ilang classroom lang ang nagawa? 22. Napakababa, di ba? Napakababa. Hindi kasalanan ni Secretary Vince yan, sinabunuan yan, and the previous administrations. Kasi focus sila sa flood control. Flood control, flood control, flood control, kasi andun ang pera. Doon sila yung mayaman, yung classrooms na pabayaan. Buti may mga reformang ginagawa dyan. Itong 2026 din, hopefully, malaki po sa ating kakulangan sa classroom, masisettle, maaareglo. Itong December lang, itong Pasko ha, DepEd Fast Tracks 2026 Classroom Construction. Si Angara, sa Secretary Angara, napakagaling yan. At napakaganda na nandiyan siya mismo sa DepEd. Kesa naman kay Sara Duterte, no? Ang daming problema dyan, unti-unti nare-resolve. Yung promotion lang ng mga teachers, Mas may dignidad ng mga guro ngayon, mabibilis na sila mapopromote. Dahil sa batas na napirmahan. Libo-libong guro ang na-promote. Thank you. Baka may nakikinig sa atin na may kamag-anak na guro. Tanungin nyo, na-promote po ba kayo? Kasi gumawa ng mga bagong positions Kasi noon, hihintay mo pa mamatay yung isang teacher doon sa school nyo. Para yung iwanan ng posisyon, doon ka papasok. Pero hindi, gumawa po ng mga additional items. Even yung principal, nagkaroon ng another item sa mga principal. Sa mga master teacher, mapopromote pa kayo. Galing Naisip ba rin mga administrasyon yun? Hindi. Ito classroom, malaking problema ito. Pero pinabayaan din to for the longest time. Seeking to close a nationwide shortage of 165,000 classrooms. Sabi po ni DepEd Secretary Angara, yung infrastructure group po ng DepEd ay nasa finalization stage na po sila to speed up classroom construction ngayong 2026. Tama. Kasi kawawa yung mga bata. Grabe, di ba? Minsan yung iba, dapat hindi na ito nangyayari sa ilalim ng puno pa rin nagkaklase. Yung iba, grabe yung classroom, sira-sira. Yung mga armchair, sira-sira. Paano kagaganahan mag-aral yan? On our last Monday of the year in the office, we convened the infrastructure group to prepare for next year the department's various modalities for building classroom. In each option, we will ensure that every peso is used correctly, sabi po ni Angara. Ang mangyayari kasi dito sa construction sa mga classrooms, no? Hindi lang DPWH, kasi busy na nga DPWH, napakaraming ginagawa at napatunayan natin na napabayaan nila yung construction ng classrooms. Tutulong na po yung local government units, which is tama lang din. Mas alam nila yan kung paano nila i-construct yung mga classrooms sa mga city nila, sa mga munisipyo nila. Bukod sa mga LGUs, tutulong na rin po yung civil society organizations sa construction ng classroom na yan. Diba? To fully bridge the gap, Angara pointed out that the department must build at least 200,000 classrooms over the next 5 to 10 years. Hindi yan imposible. Plano lang talaga Ang problema yung iba, plano, hindi na-implement ng maayos kasi yung pera ninanakaw. Asahan natin, ka-coffee.
as we end, no? Sa 2026, ngayong taon na ito, asahan ninyo yung mas pinaigting pa na serbisyo ng gobyerno. 2025, umarangkada si Presidente, kaliwat kanan po ng mga programa yan at napupuntahan natin mismo yan. Last 2 years and a half ng ating Presidente, mas matitindi po yung programa. Talagang mararamdaman pa po ng taong bayan. Bakit ka-coffee ang baba pa rin ng rating? Ang ganda-ganda ng ginagawa ng gobyerno. Bakit ang baba ng rating? Number 1, sino ba yung gumawa ng survey? Survey ng DDS yan. Malamang malakas sila dyan. Pangalawa, yes, affected din talaga ang rating. Dati sinasabi naman yung survey, ha? Pero sa mga nangyayari, affected din talaga ang presidente. Pero ano gagawin natin? Hayaan na lang natin yan. Hindi ibulgar ang korupsyon para mataas ang rating. Saan kayo? Mataas yung rating niya dahil pinagtatakpan niya yung korupsyon? O dito na tayo sa maingay dahil binubulgar niya ang korupsyon? Dito ako sa option 2. Okay lang na maingay, at least nabubulgar yung talamak na korupsyon na yan.